from Cebu, December kami balik. By December, may lumabas na order na inorganize ang Scout Ranger Training Unit at ni-reassign ako sa Scout Ranger Training Unit. During the time, medyo hindi pa rin ako believe sa Ranger noon. So, I refused to report. Kinausap ko yung commander ko kung pwede ipa-revoke ang order because I don't want, sabi ko, di pa ako nagsawa sa Cebu, inaalis na ako because pinadala ako sa Mindanao. Ngayon, but then, again, si General Elito, ang CGP, he was firm in his decision to organize the Scout Ranger. So, na-revoke ang order ko and instead, I was given 24 hours to report to SRTO. So, walang nangyari, nag-report ako doon. Sa Tanay Rizal pa. The SRTO noon organization is composed of 7 officers kami. To dalawa lamang ang old Rangers. The company commander which was noon si Colonel Cirilo Oropisa, naging general din, and Major Sang-an, ang siya delete Major Sang-an. Ang isang first lieutenant na kinuha, din yung Direct Commission, Integrin, si Din Lieutenant Lurayes, at 4 kaming mga second lieutenant. 2 kami from mga operators, 2 supply at finance. So kami ang una nagman ng SRTO sa Tanay with 32 or 42 enlisted personnel. Ang personnel composed of old Rangers, yung mga veterano, and of course, mga special forces. At kami na galing sa yung mga pinili na galing sa Basic Ranger. So kami ang unang nagman sa FSRR. Kaya ang papel ko with this first Scout Ranger was as an instructor and at the same time student. Kaya kung nakita nyo sa sa ating listahan, mga graduates, sinama ako sa class 14. But class 14 was actually my student also. So naging estudyante ako during the test mission. Hindi ako estudyante. I become a team leader. At the same time, nagdidirect ng TS mission because I was also the assistant S3. Assistant S3 designation ko noon. So, nagli-lead ako ng team. And test mission, hindi ko lang alam ang bago ngayon, but during our time, ang test mission, we were divided into teams, section and sections. Normally, ang lakad namin by teams or by sections only, or group. Kung mas malaki sa section, tawag na namin group. Yun ang unang concept namin noon. Of course, nakuha din namin ang idea ng concept nito sa mga old Rangers na kasama namin. Lalo na si General Upisan, Major Sang-an, ng mga veterano ng mga Scout Ranger. So in one of our test mission sa class 14, hinati yung class ng class 14 sa dalawang group. Isa yung Bicol group under din Major Sang-an, and the Isabela group under General Upisa. During the time, medyo pinaka-critical sa mga NPA dahil ang kalaban natin, mga NPA pa lang noon. Mga NPA lang ang kalaban noon. It
gustong critical ang Bicol region at saka Isabela. Napunta kami sa Isabela, which was during that time, yung medyo isa sa pinaka-active na rebelde doon ay si naging General Corpus. Then Lieutenant Corpus. Bagong defix yan noon sa NPA. So, ang mission namin, hanapin si Lieutenant Corpus sa Sierra Madre. At doon din nangyari, ang una kong encounter sa NPA. Sa Isabela, I was given 3 teams na maghanap kay Victor Corpus. At pinapili ako. So, I selected, yung team namin noon, may combined mga PC, may Army. I got one team from the PC. Actually, galing sa PSG to, Philippine Presidential Security Group. Ang team ni Lieutenant De Leon, Class 71, who also become a 2-star general, naging deputy for operations ata yan sa PC. Class 71. And the other team na pinili ko yung galing sa 11th IB. Led by First Lieutenant Bernido. And the other team ay pinili ko yung medyo magaling din na team na led by Sergeant. Itong tatling team ang hiniwalay, ang dinala ko doon sa lugar na suspected na doon si Victor Corpus. So, I brought this group, naglakad kami ng almost 7 days. In 7th day, nagutom na kami because during my operations, wala akong pinayagan. Although sa Ranger operations, ang pinapayagan lang sa amin noon na magluto, kape lang. Kape, o hindi kami nagsasayang, puro biskwit. Of course, kami ang una nagpauso ng Skyflix na yan. So, 7 days dry rations na ganon ang ginawa namin. In fact, because sa briefing pinaka-critical, because malaking grupo ni Victor Corpus may machine gun, hindi ko pinayagan ang mga tao ko na magdala na even ng kape. Sabi ko para siguradong walang mag-init ng tubig, walang magluto. We have a guide. May guide na binigay sa amin ang military intelligence group na nag-ooperate doon. Then nung nandun na kami sa gitna, nalaman ko sa guide, hindi na niya alam ang lugar. We were in the center of the jungle. At dahil may guide kami, halos hindi na kami tumitingin sa mapa. We were dependent sa guide kasi ang head mismo ng MIG sa Isabela ang nagbigay. Saka talagang reliable daw. Talagang totoo na alam ang kampo ni Victor Corpus. Pero nung nasa gitna na kami, hindi na niya alam. Wala na kaming reference sa mapa. So, doon din na biglang na-realize ko, mukhang nawala na kami. So, nung nawala na kami, mga 6 day namin, may rasyon pa kami. Pero, hindi ko na alam kung babalik. Sabi ko, kung babalik tayo, 5 days na tayo naglalakad eh. Mas malayo. So, nung tinignan kong mapa namin, sa loob kami ng jungle, sa Sierra Madre, alam ko lang, na papuntang west, kung diretsohin namin papuntang west, lalabas kami ng jungle. Yun lang ang alam ko.
So, I decided, sabi ko, ang gagawin natin, hindi na tayo maghanap ng kalaban. Hanapin na lang natin, makakarating tayo sa logging road because bundok yan, may logging road. So, we continue going west. Unfortunately, nung 50, nakakita kami ng logging road. So sabi ko, itong logging road na ito, pero hapon na yon. Logging road dito papuntang, sigurado ko, papuntang baryo to. Bababa tayo. So, in our 7th day, medyo magang-maga pa, madilim sa bundok eh. Medyo madilim-dilim pa. Kising ng iba. Dahil matagal ng kwan. Ito si Lieutenant Bernido, di mo senior, sabi niya sa akin, Joel, alis na tayo at kakain tayo ng mainit. Of course, akong group leader ng 3 team, although I was not the most senior. Sabi ko, sige, ikaw ang mag-lead ang gitna enlisted personnel na mag-lead, si Lieutenant De Leon ang sa last. Kasi malalakas yung mga grupo niya. Pili na galing PSG. So, we moved down. Pagdating namin sa isang lugar na may nakita silang, ang lead team namin may nakitang baryo. At yung baryo nito, kwan lang ito eh. Mga 7 huts lang ata yan, nakakalat-kalat ba? Pero dito kami sa high ground, nakikita nila. During that time, iniisip na lang makakain eh. Hindi na iniisip ang kalaban. So, bumaba sila kaagad. Ang bilis nila. Kami medyo mabagal-bagal kasi ang iba, sinusunod pang SOP. Pero ang first team, ang Lieutenant Bernido, medyo nagmamadali na makakain ng mainit. Pag makikita nila ng kwan, ng mga kubo-kubo, pinunta nila kaagad. Nung pinuntahan nila, ang lead scout may nakitang may mga armas. So, akala nila, kasi area ng 5th IB yun, 5th Infantry Battalion, akala nila mga 5th Infantry Battalion because they were just like us. May mga naka-shorts, may mga operation kasi noon doon, ganun eh. May mga naka-shorts, may mga naka-chinilas. We are not actually properly equipped for combat operations. Pero we were there. Yeah. So akala kasama, sinigawan pa niya. Kinamayan din siya. Akala din ng kuwan siguro kasi galing bundok at hindi rin naka-uniforme. Medyo kuwan din, kasabahan. Nagkamayan pa. But then, ang sumusunod sa lead scout, nakita niya na may mga karbin. Wala namang karbin kami. Mga karbin. May mga pugakang. Shotgun. Wala naman kaming pugakang. Karbin ang baril pa namin noon. Wala pa nga kaming armalay. So, at saka hindi nakaipon. Dito mga tao, dito, saka doon may mga, sumigaw na siya. Sabi niya, NP. Kaya isa ito sa mga lessons na nakita ko. Itong team leader, First Lieutenant, takbo sagad si taas. Saan? Pag sigaw niyong saan, nagputukan, tinamaan sa kagad. So, nagmaneuver kami ngayon. Marinig kong putukan, sinigawan ko si Lieutenant De Leon, magmaneuver ka sa likod. Although nasa low ground sila, pero hindi namin alam sa likod kung saan. Atong nasa, yun lang nakakita sa kanila. So, nagputukan sila doon sa harapan. Din si Lieutenant De Leon nagmaneuver. In short, nakuha namin yung nagtakbuhan. Hindi naman kampo yun eh. Actually, it's barangay. Nagkataon lang na doon pala natulog yung mga kalaban ng gabi yun. Paalis na rin sila nung dumating kami. So, nagulat sila, nagulat rin kami. So, pag clear yun, may na-recover kami doong mga 2 patay. Which I don't know kung kalaban o taga roon. May baril din sila. Kaya, may baril. Walang baril. Kami na-recover.
either nadala nila, pero hindi mo sila, either hindi inamin ng mga tao doon na taga roon, sabi nila hindi nila kilala, so we presume na kalaban yon ng baril na kuha. So in short, nandun kami, mayroon kaming wounded, but fortunately also, I was able to contact yung task force sa Ranay pa noon. At may helicopter na dumaan na kinumander ni General Oropisa para lang makuha yung wounded. At nabuhay yon si Lieutenant Benita. I think he was able to retire. So that was our first encounter. Yung team naman ni Lieutenant De Leon, he was able to maneuver, pero dahil umakyat siya, lalo na palayo doon sa target. So, nung dumating siya, nagkukuha na kami doon, nagkukwentuhan na sa mga tao doon kung ano nangyari. So, in short, yan ang operasyon namin sa Sabila. Ang first encounter namin doon. That was in 1972. Yung test mission ng Class 14. So during habang nagti-test mission kami, after ng test mission, balik na kami for regraduation. Then ang system pa noon, tuloy-tuloy ang operasyon ng Ranger, but because we have only few personnel, sinabi ko nga 32 or either 32 or 42 enlisted personnel, our operating troops galing ito sa mga estudyante. After graduation, after ng test mission, graduation, after graduation, hindi namin pinabalik dahil di sila sa Ranger hindi namin pinapabalik. We made them to undergo the regular operations habang nagtitrain naman ang sunod na class. So while ang class 14 nagre-regular operation, nagsi-graduate na, ang class 15 naman nagiging estudyante. Pero habang nag-ooperate kami, nangyari itong palanan. That was in 1970, sa later part of 1970, I think mga kasi bagyo noon typhoon kwan noon yung nangyaring palanan. Yes, sir. And during that time, kailangan ng Ranger sa palanan. And during that time also, I was in Cagayan de Oro. Dahil supposed to be mag-MTT ako doon sa 4th Division. But because of palanan, hindi natuloy yung MTT, I was pulled out to go to palanan. So, nag-start ang operations namin sa palanan together with mga class 14 noon, Colonel Matabalaw, Colonel Agdipa. Sir? Sit lang, sir. Oo. Sir? Andito na si Leto, sir. Ay. Sir, escortan ko lang sa sir sa... Sige, ikaw ang gusto ko rin. Hindi si Leto, ma'am. Ma'am. Kumusta kayo? You look good. Ikaw din, ma'am. Sounds like a scout ranger pa rin. Pinakwento niya, ma'am, si Jerry Leto na nung forward ko niya, Leto. We're just too happy na there's a guy who's now the young version of that general. So, tumatayo yung balahibo ko tuwing Basta, Na-shock ako actually sir, nasabihin ng Mrs. Electo. Ang bata naman nito. hindi, ikuha niya na balo si General Lito Sana sir. Second pala. Yes sir. So yun sir, nung ma-pull out kayo for palanan sir. O doon naman sa palanan,
sa Palanan, I was placed under ng task force Palanan. Ang task force Palanan actually was under DCGPA. But the deputy was din Colonel, naging general din, Colonel Chupilo Bautista. Class 51 nata to? 52. General Bautista. Na masyadong stricto as a commander. So, I had with me mga 9 Scout Ranger teams. Doon, mga team leader ko doon, mga class 14 na Colonel Matabalaw, mga Colonel Agdipa, mga class 14 ang mga team leaders doon. But because I was organic, although mga senior sila sa akin, ako pa rin ang ginawang group leader doon. So medyo doon, alam mo naman, ang panahon na yun, ng Scout Ranger at saka medyo special forces, medyo may mga counting rivalry na yun kung sinong sikat, di ba? Yes. There were only 3 teams sa Kwan. 3 teams ng special forces. Pero gusto ng task force i-under ako sa special forces, which I objected. Kaya medyo nag-rebelde din ako doon. Sabi ko, 5 team kami, bakit ipa-under ako? Although major ang team leader doon, yung CEO ng Special Forces mismo, ako si Lieutenant. Sabi ko, ba't sa tao, marami ako, 5 teams, 9 teams sa akin, sa ila, 3 team lang. Pero medyo hindi kami nagkaintindihan doon ng task force. Of course, ang task force commander doon, ang nagpapatakbo, si Colonel Bautista pa noon, at ang kanyang operation officer, si General Canizo, mga Lieutenant Colonel lang noon. Yes, sir. So, pinagtulong-tulungan nila ako. Because medyo nagre-rebelde ako doon eh. So, at saka ayaw ko doon, palaging may conference. So, panahon ng typhoon month yun sa Palanan. Araw-araw umuulan. Ang CP namin binigay sa amin, bahay na walang roof. So, nagtitent kami sa loob ng bahay, basa kami araw-araw. At ang tropa ko, ang iba, kalat-kalat na rin. Mayroon doon sa Diguyo Point. Ang Diguyo Point, iyon ang lugar na landingan ng weapons ng MB Karagatan. Kung narinig niyo yan. Yes, sir. There were more than 1,000 imported doon ang na-recover. Ang Diguyo Point. Nandun yung mga 4 na team na Scout Ranger. Ang 5 team nandyan sa bayan ng Palanan, sa CP namin. Pero din sa bayan, may conference araw-araw. Tawag kami ng conference. So pumunta ako minsan. But because wala akong uniforme, naka-short pants ako nang pumunta. Pero naka-combat boots naman. Naka-shorts, naka-combat boots. So, nung mag-attend ako ng konferensya, nakita ako ng task force commander. Why are you in proper uniform? In proper uniform. Sabi ko, sir, dahil basa ang mga uniform ko. Sabi sa akin, next time, if you are not in proper uniform, never mind attending the conference. Kasi lahat na mga commander doon, naka-uniforme lahat eh. Ako lang din naka-uniforme. Sabi ko, yes sir. So the next day, conference ulit. Hindi na ako nag-attend. The third day, pinatawag ako. Why did you not attend the conference? Sir, I am not in proper uniform. Kasi sabi mo, hindi na ako mag-uniforme. Nagalit sa akin. Ano ko lang din, sir, this Chopilo Bautista, Colonel Bautista was the one who formed the first division. Oo. After that,
nagiging kwan yun, Brigade Commander, then Division Commander. Ang kwento pa dyan noon, medyo galit sa akin yan. But later on, when isang operation, kasi palagi kami si Sabila, nandun si Sabila, when I was assigned again, of course, sa kanya doon, naging kaibigan, naging close na kami yung dalawa nung na-of course na ako sa kanya during mga succeeding test mission. Pero sa kwan, sa Palanan, medyo magkagalit kami dahil masyado siyang mahigpit. Alam mo naman, ang ranger ng panahon na yan, isa sa mga kwan dito. Medyo masaya kung hindi nagpapagupit, may mga bigote, may pabayaan lang sa bundok, basta ma-accomplish lang mission, ganun ang mentalidad ko noon. So, kung ikaw naman ang commander, kung ganun yung mga tao, medyo hindi rin maganda tingnan. I realized that later on when I became a commander also. So, ganun ang nangyari. Medyo napag-initan ako doon sa Palanan, but later on, naging magkaibigan naman kami ni General Bautista. I was off-con sa unit. Anyway, sa Palanan, supposed to be, nung nandun na kami, may sighted ang reconnaissance plane na isang barko somewhere in Balikob. So, binigyan ako ng mission to verify yung sighting na yun. Kung baka another karagatan yun. Ang pangalan ng barko noon na may mga baril is MB Karagatan. So, we were brought there by Navy ship. Pagdating namin sa Navy ship, kasama ko pa may mga CIS pa doon. Then, si Colonel Abadilla, kasama pa namin yon na nag-operate doon sa Balikob. Pagdating namin sa abandon ang barko na nakita, it was nakakuan lang ito sa ilog, pinasok sa ilog, pero abandon na. Wala ng tao. At medyo nakita namin medyo matagal-tagal na rin na-abandon. So, ang ginawa namin, because it was the order of task force din noon, hinila namin yung barko palabas with the intention of bringing it to Palanan. Hilahin ng Navy ship. But around mga 1 mile siguro from the shore, may dumating na message na iiwan ng barko. At ang aking team, ang team ng Ranger, to gwardiyahan ng barko. So, nilapitan ako ng kapitan ng barko. Sabi niya, sorry, but the order was to leave you here, to leave the ship at gwardiyahan mo. So, sabi ko, yes, sir. But, malakas ang alon doon kasi Pacific Ocean yun. Ang barko from the river, dinala sa open seas, hindi talaga tatagal. So, the night, talagang lumakas ang alon. The next day, nawala ng barko, nalubog na. So, the next day, nagpa-message ako na lumubog ang barko because of big waves and wind doon sa araw. At unexpected to be pulled out dahil wala na ako nagwardyahan. Pero hindi pa rin ako pinull out. Yung sabi sa akin, stay put. In fact, I was made to explain kung bakit lumubog ang barko. But I did not, I did not mind it. Unfortunately, ang dala kong baterya sa radyo namin, 1 week lang. After 1 week, wala na rin akong contact. At ang pagkain ko na good for 1 week, naubos na rin. Kaya lang maraming tribo doon ng mga dumagats. Ang mga dumagats, kinaibigan ng mga Rangers at binibigyan kami ng mga karne kung may mga karne sila kung mag-hunting.
baboy damo at saka usa. Kaya doon kami nagsawa ng baboy damo at usa. Almost every day yun, baboy damo at usa ang ulam namin doon. Because, as I said, 3 days lang mission namin. But I brought sa grupo yung 1 week, pero naubos na. Ang iba, nung bandang huli, mga at least mga 2 weeks, nandiyan ang mga dumagat. After 2 weeks, nilayasan kami ng dumagat. So wala na kami makuha mga karne sa kanila. Naglipat na siguro mga dumagat. Survival na talaga mga bata. Although, once a week, may aeroplano na dumadating na nagda-drop sa amin ng kuan. Ng supposed to be kuan namin, presyon. Kaya lang, karamihan sa mga dinadrop napupunta din sa tubig. At kung pumunta na sa tubig, ang pagkain, kasi pinapasok sa gulong yon interior, na pinapasok, pag inuhulog sa amin, maliit lang ang clearing dyan from the sea to the forest. So, pag nahulog, nagro-roll papuntang dagat. Pag nasa dagat, hindi na namin ma-recover because of the type, kwan talaga, yung big waves.